Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 685 na mga armas sa BARM winasak sa disarmament drive, hindi na muling magiging instrumento ng karahasan. 2 tauhan ng Philippine Coast Guard na inireklamo ng pangingikil, timbog sa entrapment. Ateneo coaching staff pinagbawalang sumali sa anumang mga aktibidad ng UAAP. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi na muling makapipinsala o magagamit sa karahasan ang 685 loose firearms matapos tuluyang alisin sa sirkulasyon sa Camp Siongco, Maguindanao del Norte nitong June 19, Biyernes. Pinangunahan ni Major General Jose Vladimir Cagara, Commander ng 6th Infantry Division at Joint Task Force Central, ang disposal ng mga armas sa ilalim ng Aspire Project ng United Nations Development Program at ng Small Arms and Light Weapons o SALW Management Program. Ayon kay Cagara, mahalagang hakbang ito upang mabawasan ang armadong karahasan, private armed groups, clan feuds at iba pang banta sa seguridad sa Bangsamoro Region. Naging katuwang sa programa ang mga lokal na pamahalaan, Philippine National Police o PNP, OPAPRU, UNDP at iba pang peace stakeholders. Inabangan at hinuli ng mga operatiba ng Puerto Princesa City Police Office ang 2 miyembro ng Philippine Coast Guard o PCG sa isang entrapment operation sa Barangay Liwanag, Puerto Princesa City, Palawan nitong June 18 kaugnay ng reklamong pangingikil. Kinilala ng PCG ang mga suspect bilang isang ensign at isang petty officer 3rd class na kapwa nakatalaga sa Provost Marshal Unit, Palawan. Dinala sila sa Police Station 1 para sa dokumentasyon at investigasyon. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, mahigpit na ipinatutupad ng Coast Guard ang zero tolerance policy laban sa anumang uri ng misconduct. Nakikipagtulungan na rin ang PCG sa PNP habang nagpapatuloy ang investigasyon at mayroong hiwalay na pagsisiyasat upang matukoy ang pananagutan ng mga nasasangkot. Pinagbawalan muna ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP nitong June 19, Biyernes, ang lahat ng mga miyembro ng Ateneo Men's Basketball Coaching Staff na kasama sa team building activities sa Dipakulaw, Aurora noong June 8 na lumahok sa anumang aktibidad ng liga habang nagpapatuloy ang mga investigasyon. Kasabay nito, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, nakitaan ng ilang hindi pagkakatugma ang mga salaysay ng mga manlalaro at coaches sa kanilang sunod-sunod na pagharap sa CIDG at NBI. Tinitingnan din ng mga investigador ang posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act. Samantala, nagkaroon ng walkout protest ang mga estudyante at miyembro ng Ateneo community upang igiit ang katotohanan, hustisya at pananagutan sa insidente. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Singchongco, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.